So for the past 2 weeks, di ba, natututunan natin yung salitang pagmamahal, di ba? Yung first week of February, natutunan natin that love is patient, love is kind. Naalala ninyo? Naalala nyo pa ba? And last week, grabe, yung message ni Sister Vel, naalala nyo pa? About selfless love. Naalala nyo pa ba? And kung hindi pa po yung iba po sa inyo na hindi nakapanood nito, I believe uploaded po ito sa ating YouTube channel. So, if you haven't already, please like, subscribe sa ating YouTube channel. Amen. Para mapanood din nating lahat. So, lahat naman tayo may perception ng how love should look like. Amen. So natututunan natin to kahit ng mga bata pa lang tayo. Gusto naman nating maging mabait, gusto nating maging mabuti. We have all the intentions na maging mabuti sa kapwa natin, di ba? Pero minsan, we're still struggling na on the question, how do you love? How do you give love? How do you receive love? Amen. And minsan, hindi kasi natin to natutunan di ba? Walang school na nagturo sa atin kung ano pa talaga yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Minsan nga ang tanong is hindi lang papaano ba ang magmahal. The question is, how do you love after? How do you love after the heartbreak? How do you love after being hurt? How do you love after the abuse? How do you love after being molested? Diba? How do you love after the second divorce? How do you love if the people you trust and love the most who are disappointing you over and over again? Amen? That's why kailangan nating maging careful na mag-judge, quick to judge sa ibang tao, di ba? I can't believe na ginawa yun. Nagawa nila yun? Kasi minsan there's a reason, di ba? Merong story behind that na kung bakit nila nagagawa yung mga bagay na yon. Ang question, di ba, minsan is, how do you love after being through negative things in life? Di ba? Kasi yung perspective mo about love should look like, nag-iba na dahil sa mga negative na sitwasyon mo sa buhay. Kagabi, habang iniisip-isip ko pa binemeditate ko tong message, nadaanan ko lang ulit yung testimony, napakagandang testimony. Kung kilala ninyo si Joy Mendoza from CCF Church, she was raped by 7 men, 7 times, sa bahay nila. Diba? How do you love after that? Na parang feeling mo dirty ka, diba, molested ka, abused ka. Mind you, yung father niya is pastor. Her mother is a missionary. Nangyari yon, nagba-Bible study yung parents nila. Nagigets mo, hindi mo ma-describe paano ako magmamahal ng ganito. Amen. So kaya this morning, although alam naman natin, yung trauma doesn't excuse behavior, but it does explain, di ba, yung behavior. So, lagi merong backstory. So, instead of judging na itong taong to ang hirap mahalin, iba yung merong something sa pagkatao niya, why don't you ask or know the backstory of that person? Amen? So, this morning, the Lord wants us to have a solid foundation on what love really means and how we can apply it in our life. Na kahit masaktan ka man, diba, may gumawa man sa'yo ng mali, you will stay in truth. Amen. So sabi dito sa Corinthians chapter 13, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrong. And here, ito yung teaching natin from today, so verse 6, ang sabi dito, love does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in truth. Amen. So would you agree na it's hard to be good to someone na hindi naman mabuti sa'yo? It's not easy to love like Jesus does. Amen. Pero totoo naman, hindi siya talaga nagiging natural. And minsan we put pleasure in putting ourselves first. Diba? And minsan, na-judge pa natin na itong attitude ko naman is justified dahil ginagawa nila ako na mabuti. Magiging gano'n na lang din ako. What you see is what you get, and kung ano yung pinapakita mo, magiging gano'n lang din ako. Diba? Pero yung Bible,
Ang sabi sa atin ng Bible, it tells us that love does not rejoice in wrongdoing. Love is willing to want the best, no matter what the circumstances. It refuses to make joy and pleasure in wrongdoing. Sabi nga, love never takes satisfaction from the sin, your own sin, and the sin of others. Diba? Love will never make wrong appear right. Amen. Love rejoices in truth. But what is truth? Natanong niyo na ba yan? Kasi ang daming nagbibigay sa atin ng truth, di ba? Yung world, dinedefine nga niya yung love. Pero ano ba talaga yung katotohanan? Sa panahon ngayon, madali para sa mga tao i-define yung own truth. Naririnig niyo ba to sa online, di ba? I'm gonna live with my own truth. Paano kung yung truth mo hindi maayos? Diba? You will live with that truth. Diba? So, binibase nila yung truth nila sa kanilang personal experience, sa kanilang desires, or sa kanilang fear. But there is only one truth, and it was created by God, and therefore defined by God. Ito yung character and self-expression ni God Himself. Ang sabi nga po sa John 17:17, make them holy by your truth. Teach them your word, which is the truth. Diba? Sa Bible, ginamit din ang word na truth as reference to Jesus Christ Himself. Nung magkausap sila ni Thomas, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Diba? Kung matagal ka na sa church, na nag-church, madalas maririnig mo tong phrase na to. Diba? Rejoice in the Lord. Always, I say again, ay, ang hina. Walang ka-rejoice, di ba? Again, sabi, rejoice in the Lord always. Again, I say, Amen. So this is the day that the Lord has made and I will, Amen, rejoice. So I encourage you na sabihin ito. Bakit? Kasi ito dapat yung unang lumalabas sa bibig natin every morning, di ba? Lord, biruin mo, binigyan ka ng another day ng Panginoon, binigyan ka ng another opportunity to trust Him at iparamdam sa iyo yung pagmamahal niya, di ba? Rejoicing, literally, ang maganda pa dito, kailangan kinocultivate natin yung spirit of rejoicing kasi critical ito and essential to living like Jesus does. It keeps us from complaining, comparing, diba? And worrying. Rejoicing keeps us in faith. Rejoicing literally means love expressing itself. Kailangan ine-express, diba? Alam mo yung feeling ng joy na hindi mo ma-explain. Sabi nga kahapon pa to nakita ko sa prayer gathering, tsaka kanina si Sister Chelay, yung hindi mo mapigilan, express, di ba? Kaya lumilitaw yung joyfulness mo sa pakikipag-usap mo, sa conversations mo, di ba? Yung spirit ng joyfulness, ng rejoicing, hindi mo mapigilan na hindi ngumiti, di ba? Alam nyo, when I first attended this church, that was, ako ay, wag ng taon, 17 years old po ako noon. Ngayon ay nasa, 30-ish. 30-ish na lang. Ayan, hulaan nyo na lang, 30-ish. Alam nyo, nung umattend ako sa church na to, naka-attend naman na ako sa iba. Di ba? Nakaka-attend naman tayo sa ibang church, para sa mga nag-church hopping dyan. Ayan. But when I entered this church, na nakita ko kung paano yung worship, di ba? Kung paano yung connection nila kay God. Alam mo yung contagious yung spirit of rejoicing. Even yung mga toddlers, yung mga bata, nakikita ko, nakataas yung kamay. Even the elders of the church, grabe, sabi ko, I want to be like that. And from there, hanggang ngayon, ako ay 30-ish na. Talagang naramdaman ko, nasabi ko, Lord, this is my home. This is my church, di ba? And gusto ni Lord na ganon, ang church, alive, di ba? Hindi yung boring, silent, critical, religious stuff, di ba? Kaya ang worship team, lagi tayong in-encourage to express yourself in worshiping God. Amen. So, we are so blessed na we are free to worship. Nababanggit nga ni Pastor, sa ibang countries, di ba? Hindi sila free to express their worship. Ikaw na free, di ba? You can do it, you can sing, you can dance. Pwede mong itaas yung mga kamay mo. Amen? So, alam niyo ba that God is a God that
rejoices. Ito yung isa sa mga favorite verses ko ng pinag-aaralan ko to. Sabi sa Zephaniah 3:17, "The Lord your God is in your midst, the mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt you over with you with singing loudly." Diba? Alam mo, habang pinag-aaralan ko tong message na to, isa sa mga struggles din, diba? Pag binigay ni pastor to, the enemy, diba, biglang sasabihin sa'yo, kaya mo ba yan? Kaya mo mag-preach? Diba? Ganon kagad yung tanong. And sabi ko, Lord, and tong message na to, unang-unang preach to sa akin ng Panginoon, na you can do it, diba? Sabi ko, nung ipinag-aaralan ko to, ewan ko ba kung bakit, na lahat ng iniisip mo na hindi ka worthy, lahat ng mess mo, tingin mo ba hindi alam yun ng Panginoon? Alam niya yun, and then still celebrates with you, di ba? Habang pinag-aaralan ko to, tong week na to, laging pumapasok sa isip ko, yung kantang, totoo to that He will exalt you over with singing. Kinakantahan ako ng Panginoon, sabi niya doon, sing over me. Doesn't sound right. Pakilagyan nga ako ng reverb yan. Pakilagyan nga hindi, promise. Sabi ni Pastor, moment ko to, kaya I'm gonna wing it. Kumapit kayo. Pakinggan nyo. Reverb please. Ayan. Sabi doon, once again, I lift my hand and lift my eyes to Christ unseen. Diba? May verse doon na ang pangit pa rin kahit may reverb, no? Sabi, yung part na sabi doon, from the moment I am in your presence, everything is clear as I hear heaven's melody. O, di ba kanina nung worship team, nagbukas yung langit nung ako na parang pa-close na ulit, di ba? So, God rejoices us with singing amen. So, despite all your mess, alam yan ng Panginoon, and still, He rejoices with you with singing. Alam mo yung feeling na kayong magkakaibigan na kumakanta kayo sa video, okay? That happy feeling, di ba? Familiar sa inyo. So, sabi nga, aren't you glad na yung Heavenly Father natin, so sovereign, the creator of heaven and earth, this is God. That He's so expressive about you, di ba? Napaka-personal niya. Diyos siya, pero personal din siya sa buhay mo. Amen? So, meron dito mga examples ng mga, totoo ba yan, sis? Biblical ba yan? Yung celebration. Totoo ba yan? So, meron tayong mga biblical reference about rejoicing. Yung mga people of God, alam na alam nila kung paano mag-rejoice eh. Ang sabi dito, sa 1 Kings chapter 8, we will see na yung mga Israelites, nung dedicate nila yung temple with Solomon, nag-celebrate sila for the whole 2 weeks. 14 days of feasting and singing and dancing. And meron pa dito, sinabi sa Luke chapter 15, yung story ng the prodigal son, di ba? The son did not deserve it. Diba? Pero the Father God welcomes him with open arms. Amen? Kaya ito yung isa sa mga example that only proves na kung gusto mong bumalik sa Panginoon, naghihintay siya and He will celebrate and He will always rejoice sa mga anak niya na nagbabalik sa presensya niya. Amen? So, ano pa? Ang sabi dito sa sa 2 Samuel chapter 6, nung dinala nila yung Ark of the Covenant sa Jerusalem, grabe, kilala ninyo si King David kung paano mag-worship? Ay, grabe, nag-worship siya ng bonggang-bongga, na dumating sa point, ang sabi dun sa verse na yun, naalala ko, nag-worship siya with all his might. Grabe, all his might, to the point na nahubaran na siya, ka-worship niya, di ba? Talagang dead ma lang. Dead ma lang siya. Sinong gustong humamon kay King David? Wag naman, di ba? Let's all keep our clothes sa mga sarili natin, di ba? So, pero yung nagigets mo yon, yung all his might, di ba? Nag-celebrate siya. And we also see in Luke chapter 10, ito na yung ministry ni Jesus Christ. Ito yung mga sinend out niya yung mga disciples, and bumalik yung mga disciples kay Jesus Christ, and sinabi, tuwan-tuwa sila, kasi even yung mga demons, nagsasubmit sa kanila. So, pero ang sabi dito ni Jesus sa verse 19, I have given you
the authority to trample on snakes and scorpions and to overcome the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your name are written in heaven. Amen. Sino dito masaya ka that your name is written in heaven, di ba? Grabe, there is a spirit of expression kapag yung mga children of God, nagiging excited sila. Kaya hindi mo maiwasan na mag-worship ka in public, di ba? Hindi mo yun maiwasang i-share sa conversations ninyo, even sa posting ninyo online. Di ba? So, meron akong dito, gustong itanong sa inyo na question today, na pwede ninyong i-share, pwede ninyong i-ponder sa mga cell group ninyo. So when was the last time that you rejoiced and what did you rejoice about? Ayan, screenshot nyo to, pwede nyo pag-usapan to sa mga cell group. And please, wag naman yung I rejoice dahil meron akong bagong cellphone. Come on, yung mas deeper pa doon, di ba, yung pag-usapan natin. Amen? So, alam nyo, rejoicing also can actually go the wrong way too. Diba? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, love does not rejoice in wrongdoing. But would you agree that we're living in a culture na sa ngayon filled with rejoicing in wrongdoing? Amen. Katulad ng people roasting online, 'di ba? Parang akala nyo lang nagtatawanan, 'di ba? Pero minsan nagiging cyberbullying na, 'di ba? And people take part of it, 'di ba? Yung cyberbullying and then they rejoice about it. Minsan meron din tayong mga nakikita na hindi lang dito sa Pinas, nangyayari din to all over the world, di ba? Yung rioting, stealing of goods, damaging properties. Pag makikita mo sa mga video, pag nanonood ka, parang nagtatawanan pa sila, di ba? Nagre-rejoice na para bang it's something na honorable thing to do, di ba? To damage properties and to harm people. And meron ding mga tao, they celebrate yung mga nakakatakas ng hindi nakakapagbayad ng tax. 'Di ba? Meron bang taga BIR po dito? Ayan, so they rejoice kung paano nila gagamitin yung perang yun dahil hindi sila nakakapagbayad ng tamang tax. 'Di ba? And hindi lang naman sa panahon ngayon. 'Di ba? Meron din sa Bible, alam niyo, nangyayari naman na 'to, yung rejoicing in wrongdoing kahit noon pa man sa mga sa Bible, 'di ba? Meron doon, people would sacrifice to idols and they would celebrate about it, 'di ba? Biruin mo, idols, mga ginawa nila sa sarili nilang kamay. Wino-worship nila. They celebrate, nagse-celebrate sila, nagfi-feast sila. And na-cultivate nila so much yung celebration that it came to a point na they even sacrificing their own children and they celebrate about it, di ba? Anong nakaka-celebrate doon? Inaalay mo yung anak mo, buhay yan, and then they celebrate, di ba? At some point, naniniwala ako sa buhay natin, minsan, aware ka man or hindi, nakapag-celebrate ng wrongdoing minsan, di ba? Katulad minsan sa mga estudyante. Halimbawa, uso noon, parang yung mga friends ko noon, ano pa sila? Parang may contest pa na nakapagkupit ako sa nanay ko, hindi ako nahuli. Diba? Nakapagkupit ako. Diba? May ganun ba? May nagre-react sa likod. Diba? Tapos kayo magka-classmate, diba? Nakapasa ako ng exam. Nagpasahan kami ng kodigo. Grabe, labo ng mata ni Sir Rob. Nilagay ko sa likod. Nagtatawanan sila. They rejoiced over it. Dati nung high school ako, ewan ko kung uso pa rin sa mga youth ngayon. Dati kasi marami akong barkadang, one of the boys ako noon kasi medyo matigas ako kumilos. So, pinapakinggan ko lang kwentuhan nila. Alam mo ba ilang girlfriend ko? 8. Yung isa, 6. Wow, pogi mo, di ba? Ganun yung mga tuksuhan nun eh. Tama ba? O natatawa yung mga boys. Nakala mo contest ito, paramihan ng jowa. Natatawa sila kung ilan yung mga babae na naging girlfriend, boyfriend nila. Not even knowing that this person, na yung mga taong sinaktan nila, tao rin to, nasasaktan din to, di ba? Papangakuan mo ng hindi totoo, di ba? And they celebrate about it. Alam nyo, Jesus can't stand wrongdoing.
may share ako sa inyo. Sabi dito sa Matthew chapter 21, verse 12 to 14. Ang sabi po dito, Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling, and he overturned the tables of the money changers and the benches of those selling doves. It is written, he said to them, my house will be called a house of prayer, but you're making it a den of robbers. The blind and then the blind and the lame came to him at the temple and he healed them. Gusto ko maunawaan ninyo kung ano nangyayari dito. Dati kasi, yung people of God, scattered na sila nung after nung Passover. So every year, nag-gather yung mga people of God to celebrate the Passover. Di ba? Yung sinave sila, finorgive sila. So dahil scattered na sila, it will take days to travel dun sa temple kung saan sila magre-rejoice. And ito yung downside ng capitalism, yung mga negosyante na they take only in pleasure na how can I make a buck out of this? Paano kikita dito? Diba? So they start selling animals para sa sacrifices ng iba. O siya, travel ka na. Kasi ang hirap nga naman, magta-travel ka, may dala mo yung sacrifice mo. Eh noon, hindi natin alam yung means ng travel. Di ba, may dala kang kabayo, may dala kang pagong, or what, depende sa kasalanan noon, di ba? Kaya yung iba, nagdadala na sila, yung ibang mga negosyante, dinala nila yung sacrifices sa temple, bili na lang kayo dito. Halimbawa dito sa church, makikita nyo may mga nagbebenta ng mga animals dyan. Bili na lang kayo dito, ito bebenta namin. Ang mali doon, alam niyo yung price gouging, yung overprice? Dati nagtatrabaho ako sa Enchanted, nagulat ako, ang mineral water kasi noon is 15 pesos lang. Pagdating sa Enchanted, 100 yata yun. Super overpricing. Parang ganun din sa airport. So ngayon, itong mga lame and blind, gusto nilang pumasok ng church. Pero hindi nila afford na makapasok ng church. Bakit? Kasi ang mahal ng binebenta nila. Pero inayos to ni Jesus Christ, di ba? Ang sabi niya, pinaalis niya lahat ng mga nagbebenta doon, nagbabuying and selling, and he welcomed, di ba, yung mga lame and blind. At pumasok sila, hindi lang sila pumasok, and they were healed. Amen. So, it should be easy to invite to church, di ba? Hindi natin dapat na pinapahirapan yung mga gustong pumasok sa simbahan. Amen. So, kailangan maging welcoming tayo, inviting tayo, 'di ba? As a church, 'di ba? Na magugulat ka nga, 'di ba, dito sa yung mga ushering team natin, papasok ka pa lang diyan sa gate, makikita mo mga nakangiti na yan. Ayan sila Rex, si Ate Ingrid. May placard pa, 'di ba, na you are home. Welcome home. You are loved. Nakita niyo ba 'yon? Sigurado nakapagpa-picture din kayo, 'di ba? So minsan kasi pang nag-i-invite ka, sis, gusto ko naman pumunta kaya lang wala ako isusuot. Ano isusuot ko? Damit, basta pumunta ka lang, di ba? Kaya lang sis, meron ako mga bata na kasama. Okay lang, meron po tayong Sunday school dito, salpak natin lahat dyan yung mga, yung anak ninyo, di ba? Alam niyo po, yung mga Sunday school teacher natin, very welcoming po sila to accommodate yung inyong mga anak. Meron po tayo doon si Sister Lauren. Bukod sa maganda, 8 po kami niyan, kahit sabay-sabay mga bata, kayang-kaya po niyang alagaan lahat yan. Kaya dalhin niyo po lahat yon dito sa church, di ba? Yung pastor doon, napaka-pogi. Amen. Napaka-pogi, napaka-anointed. Yung worship team, ay grabe. Na-feel nyo ba yung presence ni God kanina nung worship? Grabe, ang ganda nung second song. First time ko yung narinig and tumatak siya talaga sa akin. So, kailangan, as in love also, we should celebrate in truth. Amen. So, testimony ulit. 9 months ago, kinasal po kami ni Kia. Ayan. May picture pa. Ayan, thank you. Pero, 7 years kaming mag-boyfriend and girlfriend. And then after noon, kinasal po kami. Pero kailangan namin ng prayer.
seryoso po ito. Kung mapapansin niyo po dyan, ang hahaba pa ng leeg namin, di ba? May leeg pa po kami dyan. So 9 months na magkasama kami, we get so comfortable sa isa't isa. Ewan ko ba, parang masarap daw ako magluto. Ganun daw. Ganun ba yon? Amen. So, ang usapan namin, isa sa mga vows namin, okay na yan, Ashley, nahiya na ako. So, isa sa mga pinangako namin sa isa't isa, nung kami ay kinasal, nag-usap kami. We promised to each other na we will always be truthful sa isa't isa, no matter what. So, yun yung usapan namin. So, lately, tinatanong ko siya, sabi ko, love, tumaba na ba ako? Sabi ko, natawa kayo kaagad tumaba na ba ako? Sabi niya, hindi naman. Pero, magbawas tayo ng rice. Tayo, di ba? Sabi niya, naniniwala ba kayo, girls? Minsan, it's not about the truth. It's how you say it, di ba? So, sabi niya, tayo, magbawas tayo ng rice. Sabi niya, and one afternoon, he asked the same question. Kapag Sunday po kasi, pag wala lang din kaming lakad, umiidlip po talaga kami mag-asawa, di ba? Parang pangmatanda, umiidlip talaga kami. And isang hapon, nagmamadali kaming umalis ni Kia, na kasi nag-alarm na, meron palang primary cell group. Alam mo yung feeling, nakakagising mo lang, kumikilos ka na, lutang ka, na wala kang iniisip, sabaw talaga, lutang talaga. Kumikilos ka lang na nagdadamit ka, pero wala ka naiisip. Habang nagbibis kaming dalawa, tinanong niya ako, laban taba ako na ba? Sabi niyang ganon. Tapos hindi pa ako nakatingin sa kanya kasi nga wala pa ako sa wisyo. Tapos sabi niya, tumingin siya sa salamin, kamukha ko si Mojako. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ko pa naalala. Ano nga ba itsura ni Mojako? I promise you, as soon as he turned at tumingin siya sa akin, yung aparisyon ni Mojako, talagang nasa mukha niya. Talagang nagsuot pa siya ng sombrero. So parang fit na fit. Kulang na lang talaga yung kamay at paatubuan yung mukha. Alam niyo po, yung tawa ko talaga, involuntary, na talagang dyan po kami sa Wana, rinig hanggang Southwoods, yung tawa ko. Kaya sabi niya, wag ka na sumagot. Alam ko na yung sagot. Nasagot na ng lakas ng tawa mo. Amen? So we should always be truthful to each other. Oy, that's a pro tip Kailangan kayo mga guys, nagsasabi kayo ng truth, pero nasa kung paano ninyo sabihin yan. Amen? So also we would like to congratulate yung mga latest na kinasal dito sa church, di ba? Sister Aya and Brother Jaden, congratulations. Best wishes sa inyo. And next week, ayan, Sid, ayan, happy, Sid and Kayla, ayan, congratulations next week para sa inyong kasal, amen. So, happy ba kayo? Diba? We celebrate as a family of Christ, amen. So, these are the reasons naman why we should rejoice in the truth. So here is what truth does. Number 1, truth brings freedom. Ang sabi po sa John chapter 8:36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Alam mo, my heart goes dun sa mga tao na nadidefeat sila ng anxiety, ng fears, fear of tomorrow, di ba? Fear sa kanilang sitwasyon, di ba? Na hindi nila alam yung truth. Katulad nito, tong week na to, di ba, lumipas ang February 14, lahat nag-post ng flowers, lahat nag-post na they're with their loved ones. Tapos yung mga single pa, syempre nalulungkot sila, feeling nila wala nagmamahal sa kanila. That is not truth. God loves you so much. Amen. Kung wala kang kadate mo si Lord. Kadate mo yung mga friends mo, yung family mo na nagmamahal sa'yo, di ba? And if you are a believer, matagal na feeling mo, nawalan ka na ng gana sa church, nawalan ka na ng gana mag-church, this is the word of God for you today. You can always go back. It doesn't matter kung ano yung nangyari sa'yo in the past, kung may nagawa ka. Katulad ng sa Luke, di ba? The Father is waiting. The Father loves you so much. And you're always welcome sa house ng Panginoon. Amen? And if you are also watching online and feeling mo na sa banig ka na ng karamdaman, wala ka nang nararamdamang hope, wala kang nakikitang hope, that is not truth.
Ang gusto ng Panginoon, gumaling ka, lumakas ka. 'Di ba? Do not believe the lies and enemies of the devil, 'di ba? Na hanggang diyan ka na lang. Alam nyo, mahilig ako sa testimony. Okay lang, mahaba pa ba yung oras ko? Ayan, alam nyo, before, lumaki po ako in poverty. Hindi lang po halata sa katawan ko ngayon, lumusog na po tayo at biniyayaan tayo ng Panginoon. But I live in poverty. Kami ng family. Andiyan yung brother ko, andiyan na yung kapatid ko. Dumating sa point na noon po, maniniwala kayo, nagbebenta po ako ng balot sa Rosario, sa Wana. Ayan, yan yung mga tropa ko yung mga nagbebenta ng mga chicharon. Akin balot, sa'yo chicharon. Huwag ka magbebenta ng balot kundi tatamaan ka sa akin, di ba? So, kanya-kanya to, di ba? So, nagbebenta kami ng balot. Yung bahay po namin is box lang. Literally, pagka nakahiga po ako, katabi ko yung isang kapatid, yung kapatid kong panganay, katabi ko pa, nasa pa ako, si Mapi. And pag medyo tumingala akong ganon, nauntog ako sa tiyan ng tatay ko. Ganon po yung pwesto namin. Literally, ganon. Things got better nang nakilala namin yung Panginoon. Na sobrang hirap noon. And nung dumating ako sa church na to, sabi ko, and na-present sa akin yung idea ng mahal ka ng Panginoon, He has a great plan for your life. I believe, binaniwala po ako doon, pinanghawakan ko yon. And looking back, things got better para sa family namin. Na ngayon, nakatira kami, hindi naman sa sobrang exclusive subdivision. Pero alam mo yun, yung feeling na, alam mo yun pag feeling, lumaki ka sa squatter, di ba? Tapos, nakatira ka na ngayon, uy, meron ng guard. Yung uy, tahimik na. Uy, hindi mo na naaamoy lagi yung kanal. Di ba? Uy, may swimming pool, may clubhouse, di ba? Na talagang napakabuti ng Panginoon na doon ako naniniwala that God's plan for your life is to prosper you, never to harm you, but to give you an abundant life. Know that truth. That truth will bring freedom to your life. Amen? So sabi doon, sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. And you have to stay free, di ba? Hindi lang sapat na alam natin yung truth. Kailangan mapaniwalaan mo to para ma-experience mo to sa buhay mo. Kasi, alam niyo church, what good is it if you are physically free, but you're slave in here? Diba? Ang hirap nun, binigyan ka ng kalayaan ng Panginoon, pero hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin dahil nakakulong ka sa mind mo. Amen? So, if there's one thing na mabibigay ko sa inyo, alamin mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo kasi doon lahat magsisimula. Amen? Doon mo i-base yung actions mo, yung decisions mo, yung thoughts mo, diba? So, number 2, the truth confronts deception and lies. The truth confronts the wrongdoings. Ang sabi sa Hebrews chapter 12, verse 6, the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Alam mo, minsan we try to avoid confrontation. Tama. Sa totoo lang, ayoko niyan, gulo yan, stress yan. Ayoko makipag-usap. Na-imagine ko pa lang na magwawala yung kausap ko. Parang gusto na nating tumakas, di ba? Pero si Jesus Christ, He loves us so much na i-confront ka niya kung ano yung totoo. Tatanggalin niya yung lies sa buhay mo. Amen? So, ang sabi kasi dito, maapektuhan kasi yung decision mo and yung pamilya mo kapag yung wrongdoing affects us all. Akala mo lang hindi, di ba? May mga sinasabi dito, kapatid, wag mo akong pakialaman. You do you and I will do me. What happens when you do you, it affects me, di ba? Ilan ng beses na nangyari na may nagawa ka, di ba? Nakakala mo ikaw lang nagdesisyon noon, ikaw lang ang makakakuha ng consequence, pero dama yung pamilya mo, di ba? Ilang beses na may damay si pastor, di ba? Walang kaalam-alam. Damay yung cell leader mo, damay yung kapatid mo, di ba? So, kailangan nating umalis sa mga ganong bagay, di ba? Tanggapin natin yung confrontation ng Panginoon. Minsan naman kasi we look confrontation as a negative thing. But when you look at it na as a good thing, halimbawa, mag-approach ka ng confrontation, gusto mong makipag-usap sa kapatid or kapatiran, kung yung intention mo is, Lord, I want to hear kung ano yung gusto niyang sasabihin,
I wanna know where she or she's coming from, yung galit niya, yung nararamdaman niya. And actually, put yourself dun sa sitwasyon ng taong yon, di ba? Sabi mo, Lord, sis, bro, naririnig kita, naintindihan kita, I see you. And ito naman yung side ko, and hopefully, we can come up, di ba, into an agreement. Amen? So, ayun po yun. Minsan kasi yung confrontation, gusto lang natin tayo yung pinakikinggan. Yung gusto mo lang mag-unleash, di ba, ng yung mga nararamdaman. Katulad ng pag meron ka nakitang make-up, sa sasakyan, di ba? Iba po, sinasabi ni Pastor, iba po yung tanong, iba yung nagbibintang. Guys, tama ba yon? Iba yung tanong, iba rin yung nagbibintang, di ba? Ayan. So, pag nagtanong ka, tanongin mo lang, huwag ka magbintang, di ba? Hindi yung may nakita ka pa lang, ibaon yan sa lupa, ipako yan sa krus, di ba? Ganun kagad yung approach mo, wag ganun, di ba? You have to hear what they have to say, di ba? You have to know the truth. Yan, amen? So number 3, truth brings the best in us. In John chapter 3, verse 18, ang sabi po dito, "Dear children, let us not love with our words or speech, but with actions in truth," di ba? Pag alam mo yung totoo, nag-iiba yung perception mo sa buhay, di ba? Hindi ka na nagiging bitter, di ba? You will no longer live the truth based on your experience, but based on the Word of God. Di ba? You will live a life na that is hopeful. You will love God, you will love God even more and love din yung mga tao sa paligid ninyo. Amen? So, yun lang po, tapos na ako. Sa application po natin, amen, so how do we live this out as a Christian? When it seems na maraming beses ka pa rin na nag-fail sa ganitong area ng buhay ninyo. Diba? Meron lang akong gustong i-advise, 4 lang ito. So number 1, you have to realize that you have the advantage of the Holy Spirit. Diba? Ang ganda nung sharing kahapon sa prayer gathering. Kung gusto niyo po makita, balik lang kayo ulit. I think sa VOCC Facebook page pa po natin. Ang sabi doon, di ba, sa John 16:13, "But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. He will tell you what is yet to come," diba? Pag alam mo na that the Spirit of God, that the Holy Spirit is talking to you, alam mo na yun yung truth. You can filter out lahat ng lies ng enemy. Amen? And yun nga, nabanggit din to ni Sister Vel last week, yung Galatians 5:22. And ito yung truth. The fruit of the Spirit is love. Kung inaangkin mo and alam mo yung katotohanan na nireceive mo si Jesus Christ, alam mo rin dapat na meron kang Holy Spirit sa sarili mo. And this Spirit produces love, joy, peace, diba? Kindness, meekness, self-control, faithfulness, gentleness, diba? And secondly, you have to open your mind and heart na baguhin ka ng banal na spirito. Ang sabi po sa Romans 12, diba? "Do not conform yourself into the pattern of this world, but renewing your mind," diba? Sa kanyang world. Not the opinions, hindi yung kung ano man yung sinasabi ng mundo. Di ba, youth? Kung ano yung sinasabi ng mundo na kailangan ganito ka, kailangan in ka kahit hindi na maganda, go ka pa din. Hindi yun ang truth. Kailangan, do not conform sa pattern ng mundong ito po. Di ba? And third, take action. Ang sabi po sa Romans 5:8, "But God demonstrates His own love for us while we are still sinners, Christ died for us." Alam mo si Jesus Christ, kung alam mo na hindi niya lang sinasabi na mahal ka niya, pinakita niya, dinemonstrate niya. At hindi yun yung time kung kailan mabait ka. Dinemonstrate niya yun habang ikaw ay sinner pa. Kaya lahat ng voices na sinasabi ng enemy sa utak mo that you are not worthy, that is not truth, di ba? The Father is always waiting for me to come home, di ba? And take action. And fourth po natin, love never fails. Ang sabi po sa 1 Corinthians 13:13, "And now these 3 remains, faith, hope, love, but the greatest of this
is love. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Sobra po siyang magmahal. And I want to invite our music team dito po sa lahat. Ayan. So, rejoicing in the truth is rejoicing in the Lord and the Word of God. Ayan. Masaya ang Diyos kapag nakikita niya yung mga anak niya na sumusunod. Yung prayer kanina ni Sister Cecil na wala kang makaligtaan, it's not an accident na nandirito ka ngayon sa church. The Lord wants you to hear this truth. Kasi ito yung magiging foundation mo in this life, di ba? Meron mga taong, alam nyo, kailangan nating maintindihan na we're living in a broken world. Meron talaga na taong makakapanakit sa'yo. May iba hindi sinasadya, meron din naman yung iba na sinasadya. Sa ibang salin ang sabi, the Lord does not delight in evil. Evil Alam niyo yung wrongdoing? Yung wrongdoing, hindi mo pinag-isipan, nagkamali ka lang. But the evil doing, iba to. Yung plinano, nasaktan ka, na gumawa ng mali sa'yo. And God does not delight in evil, di ba? He always rejoices in truth. Inaanyayahan ko po na tumayo ang lahat. Alam mo, kung magiging honest tayo sa isa't isa, ilan lang ba sa atin yung nagsasucceed talaga na magmahal, katulad ng kung paano magmahal si Jesus Christ. Amen. So, marahil nitong past 2 weeks, nahihirapan ka, minemeditate mo, I am patient, I am kind. Hindi ako magaspang, hindi ako nagkikip ng records of wrong. Pero pag may mga nangyayari, sa buhay natin, and ang bilis mo matrigger, di ba? Parang bumabalik ka na naman dun sa selfish love, yung thinking always about yourself. One thing I realized na the more na nahihirapan ka, na I am patient, I am kind, but once you meditate and replace the word I with Jesus, Jesus is kind, Jesus is patient, di ba? Jesus does not keep records of wrong. It makes perfect sense. Amen? Na talagang, pag na-receive ko si Jesus, kaya niya mag-forgive. And kaya ko rin mag-forgive. Si Jesus Christ, kaya niya magmahal. And kaya ko rin magmahal. Amen? So, ngayong umaga, as you close your eyes, ngayong nalaman mo na may ganitong klase ng katotohanan, na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa'yo, despite ng kakulangan mo, despite ng imperfection mo. Church, how can you not rejoice sa ganitong klaseng pagmamahal? Amen? So this morning, before we end, ang sabi, rejoicing is an expression. I-express mo yung nararamdaman mo through worship. Diba? Ipakita mo sa Kanya na, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo, hindi ka nagbago kahit minsan makulit ako, 'di ba? So, bigyan po natin siya ng papuri at pasasalamat.